Paano mo po isasabuhay ang Matthew chapter 5 verse 44? The Bible says, "But I say unto you, love your enemies, bless them that curse you, do good to them that hate you, and pray for them which despitefully use you and persecute you." Ang isa pong bagay o isang talata sa Biblia na nagmamotivate po sa akin para po maisabuhay ang Matthew chapter 5 verse 44 ay yung nakasulat sa Ephesians chapter 4 verse 25. The Bible says in Ephesians chapter 4 verse 25, "Wherefore, putting away lying, speak every man truth with his neighbor, for we are members one of another." So ito pong talata na ito sa Ephesians chapter 4 verse 25. Mapansin niyo po yung may guhit na red, yung pong "for we are members one of another." So isipin po natin yung ating iba't ibang bahagi ng katawan or members of our body. May kamay, may mata, may ilong, may tainga, may paa. So iba't iba po yung ginagampanan ng mga parte po ng ating katawan na yan. Madalas po hindi po natin napapahalagahan yung mga bahagi ng ating katawan na yan. Kailan lang po natin sila napapahalagahan? Napapahalagahan lang po or binibigyan lang natin sila ng halaga kapag alam natin na pasira na sila or di kaya totally wala na sila, putol na yung kamay, bulag na, bingi na, o sira na yung kidney, o sira na yung ibang mga organ, saka lang natin sila napapahalagahan. So, pero ang talata po na ito ay nagpapakita na mahalaga po sa atin yung ating kapwa. Sila po yung nagbibigay ng value. Sila po yung dahilan kung bakit may halaga sa atin ang lahat ng mga bagay. Sila po yung nagbibigay ng kulay sa ating buhay. Isipin na lang po natin kung nagkaroon ng dilubyo or namatay na lahat ng tao, may natira, ikaw lang mag-isa. Pero nandyan pa rin yung mga kayamanan ng mundo, mga gold, masarap na pagkain, mga bagay na minimithi ng isang tao sa mundong ibabaw. Pwede nilang makuha ang mga bagay na yon. Pwede mong makuha, may access ka sa mga bagay na yon. Pero ang tanong, may enjoy mo pa ba yung mga bagay na yon kung ikaw na lang mag-isa ang nabubuhay sa mundo? Yes, maraming mga malalaking building, may mga mall, supermarket puno ng pagkain, then mga mamahaling sasakyan, nandyan lahat. Kahit ganun kamahal pa niya mga bagay na yan, hindi na natin may enjoy mga bagay na yan kung tayo lang ang nabubuhay dito sa mundo. So magkakaroon lang po ng halaga yung bagay na yan kung may isa pang tao nagpapakita po ito na kung wala yung kapwa mo, hindi ka magiging masaya. Nasisigurado ko po na kung may isa pa pang matitirang buhay bukod sa'yo, na hindi mo natitingnan yung masamang pag-uugali niya. Hindi mo na din titingnan kung gaano kapangit yung itsura, physical, ng tao na yon. Basta masaya ka kasi alam mo, mayroon kang makakasama. Mayroon pang pag-asa. Especially kung babae, yung natirang kasama mo natirang buhay, may pag-asa pa na mag-multiply ulit ang tao. So, ang ibig sabihin, mas madali po tayo makamove on kung may mga tao nakakagawa sa atin ng hindi maganda. Mas madali po sa tayo mas madali po natin maipapamuhay ang Matthew chapter 5 verse 44. Kung titingnan po natin ang mga tao sa ating paligid na kagaya po ng pagtingin natin sa mga bagay na nagbibigay ng halaga sa atin, sa mga bagay na nagbibigay ng kulay sa buhay natin. So hindi po tayo magkakasala kahit po nagagalit tayo sa mga sitwasyong hindi natin gusto. Hindi naman po kasalanan magalit. May nakasulat din po sa Bible, saan ba yung nakasulat? Yung be angry and sin not. I think nasa ano po siya. Yun din po, nasa Ephesians din po chapter 4 verse 26. Sabi po ng Bible, be angry and sin not. Let not the sun go down upon your wrath. So, it is possible ba na
magalit ka tapos hindi ka magkakasala? Yes, posible po. Pag nagagalit ka, huwag mo nang patagalin or paabutin pa ng kinabukasan yung galit mo. Huwag ka rin gumawa ng mga hakbangin na kasasama o kapapahamak ng iyong kapwa. So manalangin ka na lang. Ilabas mo yung salubin mo sa Panginoon. Ganun po yung nararapat po natin gawin. So yun lang po sa gabing ito. Maraming salamat po and God bless everyone!